Good Po, morning. magandang umaga po, Daniel, sa host po ng NGB. Ang tanong ko lang po sana, attorney, kung tungkol po sa legal opinion, doon po sa pinagtatalunan naming lupa nasa probinsya. Bale, minana po namin yan sa mga lulo namin. Dalawa po silang magkakapatid, kaya lang yung isa, illegitimate. Yung lulo ko ang pinakatunay na anak. Kala yung lupa na yon, nung namatay ang lulo ko, ang namamahala, yun na lang kapatid niya. Tapos, nangyari, hindi namin pagkakalam, bali, napunta sa kanila yung itulo. Pero yung mother title noon po, sa magulang nila, sa nanay nila. Ang nangyari, nung hinati namin, ayaw nila pumayag. Dahil mana namin yun sa lulo namin, bali sa tatay ko, share ng tatay ko, bali sa magulang niya, saka yun sa magulang nila. Ayaw nila pumayag. Tanong ko na lang po kung nakasakali man, kasi nasa korte na po yan, hindi ko na lang babanggitin kung ano po, kung ano yon. Ang legal opinion na lang, kung sakali man itsa puwera kami, o kaya mawalan kami ng karapatan, mapatalis mo ba kami sa tinitirhan namin bahay? Dahil tapos ba nga doon na pinanganak yung tatay ko, kami, tapos yung lulo ko. Yun po ang tanong ko, attorney. Ayun. Tatay Rufo, andito po si Attorney George. Sino ba talaga ang may-ari ng bahay? Tatay Rufo, ganito po muna ang ating problema dyan. Although na ang kaso ay mukhang nasa korte na at alam ko ang final nyo, nag-file kayo ng petition for the annulment ng title. Hindi natin pakikialman po yung nasa korte na, bayaan na po natin yon. Pero ang una po muna nating katanungan, siguro po ma-research din ninyo at ng inyong abogado, paano po ba napatransfer yan mula doon sa mga magulang ng tatay nyo, napatransfer yan doon sa kanyang kapatid, sa parang isa illegitimate brother niya. So paano na-transfer? Baka naman po nagkaroon ng bentahan, pinalabas na nagkaroon ng bentahan, itong kapatid ng tatay nyo at saka yung mga magulang nila. Pagka po nagkaganon, medyo mahihirapan po tayong bawiin yung lupa sapagkat legal yung pagkakatransfer ng lupa. Subalit, kung kaya nila na ipatransfer yan, tatay, ay nagkaroon sila ng tinatawag na extrajudicial settlement noong ari-arian, nung namatay na lolo ninyo, then dyan, imposible pong mabaliwala ang inyong pong tatay. Kaya kung imposible na mabaliwala ang inyong tatay, yung pagkakalipat po ng titulo doon sa kanyang kapatid na illegitimate, ay null and void din po. So kung null and void po yun, walang karapatan na nasisibol mula doon sa titulong yon. Kaya po hindi kayo basta-basta pwedeng paalisin dyan sa lupang yan. In the meantime po na yung kaso ay nasa korte, whether sa RTC yan, tapos magko-court of appeals later o magsusupreme court, in the meantime, yung pong status quo o yung kasalukuyang kaganapan doon sa lugar ay i-maintain. Ibig sabihin, kung sino po yung nakatira doon, hindi po muna pwedeng paalisin. Yan po, Pero, Tatay Rupo. Attorney George, dagdag ko lang yung tanong. Let's say, for example, nangyari nga yung bentahan, pero hindi sa maayos na proseso. Kunyari, nagkaroon lamang ng internal agreement. Diba? Ganon. Pero meron silang, kunyari, MOA, ganyan. Will the court honor that? Medyo mahihirapan lang, pero kaya pa rin pong ipabaliwala, lalo na't mapapatunayan na wala naman talagang tinanggap na konsiderasyon yung tunay na may-ari ng lupa. In this case, yung mga lolo't lola nila. Ibig sabihin, pinalabas lang na may deed of sale. Napakadaling patunayan yan. For example, unang titingnan mo dyan yung dokumento, magkano ba yung presyo. Halimbawa, ang halaga ng lupa ay 1,000,000, tapos ang presyo 200,000. Hindi yung sale. Sa batas, pwedeng ibaliwala yun, hindi sale ang dating doon, subalit yun ay isang sanglaan lamang. So kung sanglaan yun, paano na ipalipat yung titulo sa kanyang tiyuhin doon sa illegitimate brother ng kanyang tatay. Ibig sabihin, may mali doon. Hindi dapat nalipat iyon. Number two, yung mga witnesses. Baka naman walang witnesses na nakasaksi man lang nung bentahan. Hindi notaryado yung dokumento. At the same time, may question na may mga nangyayari kalimitan. Patay na yung lolo nyo, tapos after yung pagkamatay, tsaka lang nagkaroon ng dokumento. So paano nakapirma yung patay? Kailangan din nila tignan yun. Attorney George, maidagdag ko lang nakatanungan. Paano kung kunyari, yung sa pagbabayad ng amilyar, kunyari ang nagbabayad talaga ng amilyar, yung nakatira. Yung pong pagbabayad ng amilyar, gusto ko lang pong liwanagin, Tatay Rufo, baka kasi yun din ang isang contention po ninyo. Hindi po yun ebidensya ng pagmamayari. Ang pagbabayad ng amilyar ay ebidensya lang na maaaring ikaw ang may posesyon
doon sa lupa o doon sa bahay kung saan nakatira. Pero hindi po yan ebidensya na ikaw na ang may-ari. Kung ganun po kasi ang dahilan at ganun lang explanation, eh di lahat po ako, kahit na bahay ni Angel, bahay ni Rina, ang gagawin ko na lang po, ako magbabayad na milyar akin na yun. Hindi po yun. Pero for purposes later ng ebidensya para patunayan, diba, na kami, amin yan, o kami ang may possession dyan, ever since naman ako nagbabayad, ito yung resibo. So, walang duda, kahit paano, na may ebidensya ka na, nasa inyo talaga ang lupang yan. So ano po ang pinakamagandang gawin ngayon ni Tatay Rufo? For the meantime. Ang pinakamaganda, una, yung mga nakakaalam, yung mga kasintandain ng kanyang, siyempre siguro yung mga kasintandain ng mga lolo't lola nila, baka wala na rin dito sa mundo. Pero kung sakasakali meron pa, baka pwede makuha na ng mga affidavit, mapatunayan na hindi po, ever since talaga dyan nakatira itong pamilyang ito. Number 2, yun na nga, pagbutihin din natin yung kaso. Number 3, na siguraduhin natin na habang ang kaso ay naandyan, ay ipagtanggol ng abogado nyo na hindi kayo pwedeng paalisin sapagkat pinagdidibatihan pa sa korte kung sino ang may-ari. So in the meantime, kahit 10 years yan, up to 20 years, Tatay Rufo, wag po kayo mag-alala, kayo naman po muna ang naka-occupy at hindi kayo mapapaalis dyan. Opo. Actually po, tama po kayo, nakasanda nga yung lupa. Hindi ko po nga po alam paano napalipat niya. Yung sa titulo naman po, mayroon silang napakitang titulo, pero hindi po titulo yung pagkabinta, pero wala pong mga perma. Yung tatay ko, walang perma, pati yung lolo ko, dahil mga patay na po sila. Tama po yung Tatay Rufo. Ako'y naniniwala po kung mag-iimbestiga kayo mabuti. Hindi pa po nakalipat yung title niyan. Nakapangalan pa rin po yun sa mga lolo't lola nyo. Maniwala po kayo. Hindi pa nila kaya sapagkat yung Register of Deeds ay hindi papayag na isa-isang sanglaan lang ay mapapalipat ang titulo. Ayan, ang dami nating natutunan. May hawak po kami ng mother title na kopya. Wala po silang pangalan nakalagay sa kanila. Pero bukod doon, meron na silang hawak na papel na sila ang umaangkin doon sa bahagi ng lupa na yun. Tama po, Tatay Rufo. Opo. May tanong pa po kayo? Okay na po. Maraming salamat po. Basta wag muna silang matakot at naka-maintain yung status ko nga na sinasabi niyo, Attorney George. Alam mo, Angel, yan ang nagiging problema kalimitan. Paatin lang nire-remind sa mga kababayan natin. Yan ang nagiging problema, lalo't-lalo na yung mga hindi kaagad nalipat. Alam mo naman nun nung mga panahon nun, mga lola at lolo natin, pag sinabing, kay Doc na yan, dito na kay Rina yan. Ibig sabihin, wala mga papel-papel. Ina-assign. And later on, pag nawala ka na sa mundong ito, tsaka nagkakaproblema. Mga anak-anak nung pinagbigyan. Lalo pat pag may mga pumasok ng mga in-laws, yung alam mo naman, yan ang kalimitan nagiging problema. Attorney George, may tanong po ako. Paano kung kunyari, nung time nga na nagbilihan lang, tapos hindi na notarize, pero may witness din, kaso namatay na rin yung mga witness, kasi syempre, nung unang panahon pa nga nagkaroon ng bentahan. Gusto ko lang liwanagin na hindi naman po kinakailangan notaryado ang isang dokumento. Kahit po ang isang dokumento ay hindi notarized, valid po ang dokumento as between the contracting parties. Ibig sabihin, kahit na hindi natin pinonotaryo ang kasunduan natin sa pagpapautang, halimbawa, nangutang ako sa iyo ng 1 milyong piso, hindi po nangangahulugan na porket hindi na notaryo, baliwala ang dokumento, may utang pa rin ako sa kanya. Diba? Ang pagpapanotaryo lang ay ginagawa upang matali si Diego, upang matali si Angel, upang matali si Rina. Halimbawa, nangutang ako sa inyo 1 million, yung pala may utang din ako sa kanya, para matali kayo and you will be notified constructively na may utang ako, ikinakailangan notaryo. Pero as between the two of us, valid ang utangan na yun. Yung pala yun. Ba? Makautang. Jun, may utang ka ba? Ako na pala, may utang ka ba? Nag-monitor kasi ako ng World Cup eh. Ganon. Hindi ka natrabaho. Ganda na laban mo, magpe-penalty yung Costa Rica tsaka Greece. Naalala ka nga ni Diego kahapon, nakita niya yung resulta nung mga scores eh. Oo, dramatic yung laban ng Brazil kahapon kontra Chile. Oo. Panalo yung Brazil Masyadong kahapon. namimiss niya ng Brazil. Oo nga eh. Out na yung Mexico ngayon, kawawa naman sila. Sorry na lang. Sige, bukas, God willing, Angela. Tayo po yung magkakonsultahan uli sa atin pong 1,334 satellite monitoring centers and going bigger, better, and broader. Maraming salamat sa iyo, Jun Suryao, mula sa ating 1,334 satellite monitoring centers. Eto na. Importante. Napaka-importante nito, Doc George. Attorney George. Okay. Samantala, wag po kayo magpapalit ng channel dahil magbabalik ang paborito niyong show tuwing umaga, ang Good Morning, Kuya!
La la